faithful, Lord. You are faithful forever. You're the same yesterday, today, and forevermore. And we continue to bless you, to honor you, to give you praise. You are sovereign over us, Lord. Gawin mo, Panginoon, as it pleases you. You are sovereign. Hallelujah. And that's why, Lord, hindi mapipigilan ang aming kagalakan bago man lang matapos ang taon, Panginoon. We want to bless you, to honor you, to give thanks, Lord, with jubilation, with rejoicing. Hallelujah. Ipinahayag ng aming mga tinig, ng aming awit, ng aming kagalakan. Hallelujah. Panginoon, nais naming magalakas sa aming kagalakan sa umagang ito, Panginoon. Be magnified in our midst, Lord. Rejoice over your people, O God. Habang iyong tanggapin, Panginoon, naway maging isang mabuting samyo sa iyong harapan ng aming mga pasasalamat, ang aming mga papuri. Dahil walang ibang mabuti, Panginoon, sa aming buhay for the whole year. Nothing but you, Lord. You alone are worthy to receive glory and honor and praise. Panginoon, we come before you. Panginoon, inihanda ang aming mga puso upang magsalo-salong muli sa tinapay ng buhay. Mangusap ka muli, Panginoon, sa araw na ito. Panginoon, ang aming pagparito ay hindi lamang maipahayag ang aming mga pasasalamat. Marinig din namin na mangusap ka. At Lord, at ang nais mo sa aming buhay, maging sa pagpasok ng bagong taon, Panginoon. Maliit na bagay lang na inihanda ng iyong maliit na lingkod, Panginoon, but ikaw ay higit na may magagawa upang mangusap sa puso ng bawat isa. Panginoon, patuloy na bigyan mo kami ng kalakasan at kagalakan na punuin ang lugar na ito ng may pasasalamat at papuri, Panginoon. Ano man aming kalagayan, ano man ang sitwasyon, O Diyos, ay hindi kami mapigilan at every one of us ay mapuspos ng iyong presensya, Panginoon, sa araw na ito. Hallelujah. In simplicity ng iyong paggawa at pagkilos. Hallelujah. Panginoon, pinagkakatiwalang bawat sandali muli sa pangangaral ng iyong mga salita, sa pangunguna ng iyong banal na Espiritu, ng iyong presensya, Panginoon, na iyong pangako. Where two or three gathered in your name, and around your word, you are in the midst of them. Salamat, Panginoon. Tanggapin mo ang lahat ng papuri, karangalan at kadakilaan. Itong aming dalangin sa matamis na kilang pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen, amen. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Minsan pa, malakas sa palakpak para sa ating Panginoon, mga kapatid. Praise God. Amen. Bago tayo mo po, ay buksan natin ang ating mga banal na kasulatan. Salamat sa ating mga musicians, sa mga awit. Praise God. Muli ay magandang umaga sa inyo. It's good to be back again. At naisip ko ngayong linggo, bago man lang kami muwi, ay nasa ibang church ako. Pero dahil sa mga ilang circumstansya, I have to be here muna. Nagpaalam ako sa ilang manggagawa. Dito muna ako sa Bulian. So, and good thing, nagsabi naman si Pastor Jack para makabahagi din sa araw ng ating pasasalamat sa umagang ito. Kayo ba ay may dalang pasasalamat sa Kanya? Amen. Babalikan lang natin ng maraming taon, Brother Joey, yung ating mga Thanksgiving noon, na hindi ko malilimutan ng mga kagalakan, kasiyahan natin sa ministry noon. At hanggang ngayon, hindi naman ito isang tradition, kundi talagang masarap lang magpasalamat sa Diyos bago man lang matapos ang taon. Amen. Okay, so magang ito ay babasahin natin ang aklat ng Genesis
sa natin sa chapter 22. Share ko ang ilang mga bagay na naibahagi ko sa aming iglesia. Nabanggit ni Pastor Jack, ang tema ngayon, it's about family. Pero nang basahin ko ang teksto, mukhang medyo, hindi ko alam kung paano isusunod yung paksa dito. Be completely humble and gentle, be patient, bearing with one another in love. And then, Genesis 20 itong ating babasahin. So parang medyo mas lalayo pa na konti. Pero sisikapin kong i-connect ito dahil pag-uusapan natin ang pamilya ni Abraham. Ilan dito ang bahagi ng pamilya ni Abraham? Amen. Praise God. Tayo yung mga anak ni Abraham sa pananampalataya. We all know that. Okay, Genesis 22. Simulan natin sa... Okay, pasensya na kayo mga kapatid. Teka ha, Genesis 22. Ayan. Verse 1. At nangyari pagkatapos ng mga bagay na ito, sinubok ng Diyos si Abraham at sa kanya'y sinabi, Abraham, at sinabi, narito ako. At kanyang sinabi, kunin mo ngayon ang iyong anak, ang iyong bugtong na anak na si Isaac, na iyong minamahal at pumaron ka sa lupain ng Moriah. At ihain mo siya roong handog na susunugin sa ibabaw ng isa sa mga bundok na aking sasabihin sa iyo. At si Abraham ay bumangong maaga at inihanda ang kanyang asno at ipinagsama ang dalawa sa kanyang mga alila at si Isaac na kanyang anak. At nagsibak ng kahoy para sa haing susunugin at bumangon at naparoon sa dakong sinabi sa kanya ng Diyos. Nang ikatlong araw ay itiningin ni Abraham ang kanyang mga mata na natanaw niya ang dakong iyon sa malayo. Sinabi ni Abraham sa kanyang mga alila, maghintay kayo rito 10 ng mga asno at ako at ang bata ay paroroon doon at kami ay sasamba at pagbabalikan namin kayo. At kinuha ni Abraham ang kahoy ng handog na susunugin at pinasan kay Isaac na kanyang anak, dinala sa kanyang kamay ang apoy at ang sundang. At sila'y kapwa yumaong magkasama. Nagsalita si Isaac kay Abraham na kanyang ama na sinabi, ama ko, at ang kanyang sinabi, narito ako anak ko. At sabi, narito ang apoy at ang kahoy, ngunit saan naroon ang korderong pinakahandog na susunugin? At sinabi ni Abraham, Diyos ang maghahanda ng korderong pinakahandog na susunugin. Anak ko, sa English, God will provide Himself the lamb for the burnt offerings, my son. So the two of them walked on together. At sila'y dumating, verse 9, sila'y dumating sa dako ng sa kanya'y sinabi ng Diyos. At nagtayo si Abraham doon ng isang dambana at iniayos ang kahoy at tinali si Isaac na kanyang anak. Nilagay sa ibabaw ng dambana, sa ibabaw ng kahoy at iniunat ni Abraham ang kanyang kamay, hinawakan ng sundang upang patayin ang kanyang anak. At tinawag siya ng anghel ng Panginoon mula sa langit, Abraham, Abraham. At kanyang sinabi, narito ako. At sa kanya'y sinabi, huwag mong buhatin ang iyong kamay sa bata o gawan man siya ng anuman, sapagkat talastas ko ngayon na ikaw ay natatakot sa Diyos. Sa paraang hindi mo itinanggi sa akin ang iyong anak, ang iyong bugtong na anak. Tiningin ni Abraham ang kanyang mga mata at nagmalas at narito isang tupang lalaki sa dakong likuran niya na huli sa dawag sa kaniyang mga sungay at pumaroon si Abraham at kinuha ang tupa at siya inihandog na susunugin na inihalili sa kanyang anak. Substitute for his son. Right? Verse 14. At ipinangalan ni Abraham ang dakong iyon na the Lord will provide or Jehovah Jireh or Jireh. Gaya ng kasabihan hanggang sa araw na ito sa bundok ng Panginoon ay maihahanda. Can we say amen to His word? Amen. You may be seated. Praise God. We are very familiar sa account na ito kung ano ang ipinakikita ng sabihin na natin ng history o ng record na ito. Madalas ginagamit yung term na story or storya na para bang kwentong bata lang. Pero sinisikap kong gamitin yung term na account dahil ito ay
Una, historical account. Pangalawa, tunay na mga accounts ng mga naganap sa buhay ng mga tunay na mga tao ng Diyos. Amen? Hindi lang story, hindi lang kwento. Hindi lang ito narrative, kundi mga totoong kaganapan. Okay. So umagang ito ay pag-usapan natin ang family ni Abraham. Dahil it's about family Thanksgiving. Of course, dinidesire natin ng lahat ay kasama natin ngayon ang ating buong pamilya. And in some reason, mga circumstances, like for now, yung aking greatest supporter ay nagpapahinga pa rin. So, patuloy niya siyang isama sa prayer. So, we wish, we prayed na lahat tayo sana naririto para magpapasalamat sa Panginoon as one family. Di ba mga kapatid? As one family. Due to circumstances, ang iba may trabaho. Bayaw ko si Brother Ronald may trabaho. At di rin makadalo. Masarap pa rin talaga na kapag tayo ay nasa harapan ng dambana ng Panginoon as family, nagpapasalamat, nananalangin, nagpupuri, umaawit. Right? Masarap pa rin talaga yon as one family. At sa kalagayang ito, ang ating pag-uusapan sa account ni Abraham ay ang kanyang revelation sa Jehovah Jireh. Very familiar tayo sa kaisipang ito. Pinakikita ng Genesis 22 ang pananampalataya at pagsunod, obedience ni Abraham sa utos ng Panginoong Diyos. Tinawag si Abraham na ama natin sa pananampalataya. At ang maririnig niyo sa umagang ito ay maaring hindi na bago sa inyo. Pero maaring sa iba ay bago pa. Pero makikita natin ang kakaibang pananampalataya ni Abraham. At hindi ako nagtataka na meron siyang, binigyan siya ng titulo. Una, tinawag siyang kaibigan ng Diyos, di ba? At sinulat ni Pablo na tayo yung mga anak sa pananampalataya. Through Jesus Christ, anak tayo ni Abraham sa pananampalataya. At kung tayo yung mga anak, tayo ay kasamang mga tagapagmana ng pangako. Amen. Labas sa gawa, kung ikaw ay sumasampalataya sa ating Panginoong Jesus, yung binhi na yon, siya yung totoong seed of Abraham, di ba? Si Isaac ay type, ilang siya, ng tunay na binhi ni Abraham. Si Jesus ang tumupad ng hula upang mag-materialize, maganap, hindi lang sa bayan ng Israel, kundi sa lahat ng kahit walang dugo ni Abraham, ay sumampalataya at ang pangako ng Diyos kay Abraham ay matanggap din nila sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi naman tayo mga dugo ni Abraham dito di ba? Para masabing, well, may karapatan ako sa pangako dahil ako ay talagang kadugo ni Abraham. No? Kayo maniwala sa mga nakikita nyo sa television. Maaring galing tayo kay Shem, wag lang kay Ham. Kilala niyo si Ham, di ba? Pero hindi tayo galing kay Abraham sa laman, flesh and blood, sa dugo. Malayo tayo. Gayon pa man, yung mga malalayo ay inilapit. Sa paanong paraan? Sa dugo ng kordero ng Diyos. Amen? Tayo'y inilapit. At hindi, sabi ni Paul, hindi sa atin dumating yung mga unang mahahalagang mga pangako ng Diyos. But through Jesus Christ, nakabahagi tayo. And that's why we are here. Ito'y pangako ng Diyos. Na-enjoy natin ang mga kabutihan ng Panginoon. Without God's grace, wala tayo rito mga kapatid. It is God's grace that we are here. Sabi pa na narinig ko, nag-e-enjoy yung mga tao na tawaging nakatanggap sila ng mercy sa Panginoon. Alam niyo yung mercy? Pag sinabing mercy, kinahabagan ka. Tama? Nakita kang nangangailangan, nakita kang something na good or anything na
Nahabag ang Diyos, something, nakita niya sa'yo at naawa siya sa'yo. Pero ang biyaya ay merong konting kaibahan. Dahil ang biyaya ay hindi tayo karapat-dapat, pero biniyayaan tayo ng Diyos. Sino makapagmamalaki sa atin dito na, well, ako ay ganito, kay ganyan, kaya ako ay biniyayaan? No, hindi yun biyaya. Grace is unmerited favor. We are not worthy, and yet God blessed you. Right? Sa mata ng mga tao, ay, pangit ng ugali, ay, ganito yan, pero sa mata ng Diyos, that's grace. Hindi ka worthy, pero ibinigyan ka ng biyaya. Napakalaki ng dapat nating pasalamatan sa umagang ito sa Panginoon. Sa kanyang napakayamang biyaya sa atin, mga kapatid. Right? Si Abraham, natin pag-usapan ang kanyang pananampalataya at ang kanyang kapahayagan sa pangalan na ito. Tinawag niyang Jehovah Jireh. Sa pananampalataya, puntahan muna natin ang pananampalataya ni Abraham sa Romans 4, verse 1 to 5. We can see there. Ang ating forefather according to the flesh, kausap niya dito mga taga-Romans, pero tingnan niyo kung paano sinaysay ni Paul, sinulat niya. Anong sasabihin natin? What shall we say then that Abraham, our forefather according to the flesh, has found? If Abraham was justified by works, he has something to boast about. Kung si Abraham daw ay inaring ganap sa pananampalataya, meron siyang ipagmamalaki tungkol sa gawa. Pero hindi sa harapan ng Diyos, not before God. Subalit ano ang sinasabi ng kasulatan? Si Abraham ay sumampalataya sa Diyos at itinuring sa kanya ito na katuwiran. Pinakikita ni Pablo na labas sa gawa, bago pa man ma-circumcise, ibigay ng Diyos ang tanda, no, ang tipan, tanda ng tipan ng circumcision, bago pa yon ibinigay, itinuring na si Abraham na matuwid dahil si Abraham ay sumampalataya labas sa mga gawa. Ito ang uri ng pananampalataya na minana natin. Wala namang dalawa, tatlong pananampalataya. Isa lang ang pananampalataya. There's only one faith. At ang pananampalatayang ito ay, sabi ni Jude, Apostle Jude, ibinigay sa mga banal. At dapat natin itong ingatan at ipagtatanggol natin. Sabi rito, tuloy ko lang ilang mga punto na gusto kong bitawan. Now, to the one who works, the wages are not credited as a favor, but as what is due. So, ibig sabihin, kung ang tao ay gagawa, ibibigay ang kabayaran, hindi na ito pabor, biyaya, kundi dahil ito ay nararapat, compensation sa pagpapagal. So, hindi na yon biyaya, mga kapatid. But to the one who does not work, but believes in Him who justifies the ungodly, his faith is credited as righteousness. Kanyang pananampalataya ay itinuturing na matuwid sa harapan ng Diyos dahil sumampalataya ka sa Kanya na umaaring ganap ng mga hindi banal, tawagin na nating masasama, ungodly. At ito ang pananampalatayang mayroon si Abraham. Labas sa kautusan, itinuring siyang righteous before God because he believed. Minsan mahirap yan i-comprehend. Mahirap abutin na si Abraham matuwid sa harapan ng Diyos apart from work. Samantalang sa time natin, makikipagtalo pang mga tao, diba? Pag-usapan natin ng buhok, pag-usapan natin ng palda, pantalon, kabanalan. Sabihin natin, kapag nabubuhay ka dyan sa mga masasama, marurumi mga bagay, ay hindi nalulugod ng Diyos. Exactly. Tama naman mga kapatid, right? Kung walang kabanalan, sino man na hindi makakakita sa Panginoon. And that is true. Pero kung babalikan niyo si Abraham, hindi ito contradiction. I just want you to understand, ang pag-aaring ganap ng Diyos kay Abraham ay hindi dahil si Abraham ay naging mabuting tao. Wala pa siyang ginagawang anumang mabuti nang siya'y sumampalataya, inaring ganap siya.
Okay. At ang pananampalataya na yon ay mayroong kakambal. Alam mo, ano kakambal ng pananampalataya? Percholo. Obedience. Ang sino mang sumasampalataya ay tumutupad, sumusunod, gumagawa. At yun ang kasunod na ipinakita ni Abraham, hindi dahil para ariing ganap siya, kundi siya'y inaring ganap na, itinuring na matuwid, at yung kanyang pananampalataya ay nagmanifest sa pamamagitan ng obedience. Dahil saan? Sumunod siya, gumawa siya, naglingkod siya, I would say, ginawa niya kung ano ang iniuutos ng Diyos, at ang kanyang tiningnan, hindi dahil para siya i-considered na matuwid, kundi yung pananampalataya niya ay nakatingin sa pangako. Romans 4 verse 20 and 24. Yet with respect to the promise of God, he did not waver in unbelief, but grew strong in faith, giving glory to God. Nakita niyo yung verse 20, no? I think, yes, verse 20 yun. With respect to the promise of God. So, ang NASB version ng aking ginagamit, para medyo aware kayo. Dahil ito, nakatingin si Abraham sa mga pangako ng Diyos. Ito ang naging dahilan na hindi siya nag-waver, nagbago sa pananampalataya. Hindi siya nag-alinlangan, kundi lumakas ng lumakas sa pananampalataya. Alas na, hindi ko alam kung nare-recall yun. Sabi minsan ni Pastor Joe, hindi naman tayo lumalakas dahil may problema tayo. Lumalakas tayo dahil may salita ng Diyos. Hindi nanggagaling sa mga problema ang kalakasan natin, kundi dahil may salita ng Diyos. At yung mga problema na yan, sinusubok lang kung gaano ka nakatibay. Lumilitaw ang dapat lumitaw. Tama. Ang lindol ay hindi lumitaw hindi nangyayari para sabihin, palalakasin natin tong building. No. Pag lumindol, makikita mo ko yung building ay matibay. At lahat ng hindi matibay ay babagsak. Si Abraham ay lumakas sa pananampalataya dahil sa mga pangako ng Diyos. At kasabay nun, nagbibigay siya ng kaluwalhatian sa Diyos. And being fully assured that what God had promised, kung ano ang ipinangako ng Diyos, ay pinanghawakan niya at doon siya, sabi ni Paul, fully assured. Meron siyang lubos na katiyakan sa mga pangako ng Diyos. Napakahirap i-grasp yung ganong uri ng pananampalataya na mapanatag ka sa isang bagay na sinabi ng Diyos. Remember, si Abraham walang binabasang Biblia. Tama? Lahat ng itong binabasa natin, experience niya ito na ang Diyos ay mangusap sa kanya. And he was holding on to that promise. And imagine kung paano nagbe-meditate, paano nagbubulay-bulay, kung paano nabubuhay si Abraham. Just remembering what God said to him. Right? And yet lumalakas ang kanyang pananampalataya. Lagi na tayong may nababasa, pero sabihin pa rin natin, oh Brother Joey, nanghihina ang aking pananampalataya. Humihina ako, nanlalamig ako, nanghihina ang aking pananampalataya. And you wonder kung i-compare, no? Just for the sake of argument natin dito, kung i-compare lang si Abraham ang pananampalataya niya sa atin, you will understand bakit siya tinawag na ama sa pananampalataya. Yung uri ng paghawak niya at pagtayo at pagtiwala, yung assurance, yung faith, yung dependency na ginawa niya based on what God has said to him is so strong na I would say, kung tayo ay i-compare ang faith natin sa kanya, talagang hirap isipin kung paano papantayan ng pananampalataya ni Abraham. Right? Sabi nga ng narinig ko, kahit saan sinasamahan ka ng Diyos, kapag napunta ka pa sa impyerno, hindi nakasalanan ng Diyos.
Lagi kanyang kinakausap. Sabi nung isa, paano? Sa jeep lang, kinakausap ka na ni Lord eh. Hindi mo nalalang? Hindi ko alam. Paano? Di ba sa jeep pa lang? Jesus. Sa mga karatula, meron na yan. Jesus saves. God is love. Ano yan? Daming talata, mga karatula, mga sasakyan, hindi ka makakalusot dahil lagi nagpapaalala ang Panginoon sa iyo. Pag napunta ka pa sa impyerno, it is really your fault. Hindi ka sumampalataya. Now, binibigyan kong emphasis ito mga kapatid dahil gusto ko maintindihan ninyo bago tayo tumungo sa isang bahagi. Yung uri ng pananampalataya mayroon si Abraham. That's why pinamagatan kong itong Abraham's revelation on Jehovah Jireh. Because of the command na ating pinag-uusapan dito, Abraham was instructed to bring your son, Abraham. Tuturo ko sa iyo ang lugar kung saan mo dadalhin at ihandog mo siya sa akin doon, ang iyong kaisa-isang anak. Without any hesitation, early in the morning, wala tayong mababasa na kinwestiyon pa ni Abraham ang Diyos. Lord, bakit naman? Hindi ba't siya'y pangako mo sa amin? Hindi ba't siya'y ibinigay mo sa akin tapos ngayon kukunin mo? He never did that, mga kapatid. Hindi niya ginawa, hindi niya kinwestiyon. Ganong uri ang pananampalataya na mayroon siyang mga Abraham. Na tayo minsan, ika-question pa natin, magmumurmur pa tayo. Bakit ganito, Lord? Bakit ganyan? Binigay mo yung trabaho. Lord, bakit naman inalisan mo akong trabaho? Lord, ang business ko, binigay mo. Bakit naman ganito? Kinuha mo. Bakit nalugi? Bakit? Wala, Lord. Hindi lang back to zero. Negative. And sometimes, napanghihinaan tayo ng kalooban dahil doon. But look anong ginawa ni Abraham, ang ating ama sa pananampalataya. The very promise of God na na-fulfilled sa kanila, ang kaisa-isang anak na mula sa balakang ni Abraham, ay kukunin pa rin ng Panginoon. At wala tayong mababasang, Lord, bakit naman? Saan dadalhin? Si Isaac ay dadalhin sa bundok ng Moriah. Hinahanap ko ang kahulugan ng salitang Moriah sa salitang Hebro, Moriah. Ang bundok ng Moriah na ang pinaka-dalawang root word ng pinanggalingan, una is to see or to provide, to discern, to consider, to behold, to approve, to think, to gaze. At of course, yung dulo, yung Yah, short for Yahweh, the holy name of God. Moriah simply means seen of Yah, nakita ni Jehovah. The very name itself ay napakaganda na. At si Abraham, dahil ito ay kanyang language, I'm very sure ito yung kanyang first, syempre yung kanyang normal na langwahe yan. So alam niya ang kahulugan ng bundok na ito. Hindi siya tinuturo doon sa isang lugar na walang kabuluhan, walang meaning. The place itself is very meaningful. At sa ganito ay nade-develop ang pananampalataya ni Abraham. Yung mga detalye na ito, mga kapatid, ay napakahalaga. Hindi ito nagkataon lang. Walang nagkataon lang sa mga salita ng Diyos. Sinang sumasampalataya? Walang nagkataon lang. Sa buhay natin, walang nagkataon lang. I am very sure of that. Dahil ang mga ginagawa ng Panginoon, at least ako personally, hindi naman sa pagbubuhat ng sariling bangko. May mga mahalagang detalye sa buhay ko personally na bago pa mangyari or habang ito'y nagaganap, mayroon nang ipinakikita ang Panginoon. Dahil ang kalooban ng Diyos ay hindi tayo sumasampalataya na suntok sa buwan. God will give you a certain revelation
upang sa panahon na itutulot niya ang mga bagay na magaganap sa buhay mo, ay makatayo kang matibay sa kanyang mga pangako. At hindi kanya iiwan ng bulag na kakapa-kapa sa dilim. Ang pananampalataya natin ay hindi bulag. Ang pananampalataya natin ay mayroong unawa, mayroong kapahayagan. Kung pag-uusapan lang mga kapatid, bago pa pagpasok ng taon 2025, sinalubong ako ng malaking problema. Sabi ko sa mga kapatid ko, patapos na ako dun sa utang ko. Actually, talagang tapos na. Napakaliit na lang ng remaining loans ko. Tapos na bangga ako noong January ba or February. That was my fault. Hindi na ako nagpilit. So I have to, maglo-loan na naman ako. Tapos nagbayad ako nung nabangga sa hospital. Binayaran ko yung medical bills. Yung insurance, hindi na lahat kinover. So, kailangan kong tapalan ng dapat tapalan. At marami pa. So, in the end, tinitiis ko yung mga bayarin at pressure talaga para kay Sir Arlene yung aming finances dahil dapat sana tapos na ako. Pero bayad pa rin, bayad. So it's alright. Sabi ko, pera lang yan. Magpatuloy lang tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Na hindi dapat makapigil sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Pero hindi maiwasan, mag-iisip ka rin, Lord, may mga bagay na nangyari. Ano ang gagawin namin? Ano ang ibig sabihin sa lahat ng ito? Anong dapat? And then eventually, tuloy-tuloy, patong-patong ng mga circumstances nagaganap sa amin at sa iglesia. At nagulat ako, pati pala si Pastor Benji, may mga problema din sa iglesia. Lahat ng mga churches ay nakakaranas ng kung ano-anong mga bagay. But in all these things, mga kapatid, hindi tayo naglilingkod na walang naiintindihan. God will surely tell us. He's showing us. At may mga bagay na itutulot ang Diyos, you have to hold on to His promise. Hindi mo alam ang mga next move, paano pa ito, paano pa yan, but you have to hold on to the promise of God. Kung dinadala ka niya sa isang kalagayan, you have to see it this way. Ang bundok ng Moriah, ang pangalan pa lamang ay nakita na ni Jehovah. At doon dadalhin ni Abraham ang kanyang anak, doon niya dadalhin ang kanyang sarili, at doon ay iaalay niya. Ano ibig sabihin nun? Papatayin niya ang kanyang sariling anak. Imagine. Pwedeng sabihin ni Abraham, oh Lord, mahal na mahal ko ang anak ko. Ano na lang ang sasabihin ng asawa ko? Dinala ko sa bundok, pagkatapos pinatay ko ang anak ko, inaalay ko sa iyo. Ano na lang ang mapapahiya ako, ang pamilya ko, ano mangyayari sa akin? Sabi pa ng ibang mga tao, Lord, mababaliw ako, masisira ang buhay ko. Hindi ko kaya to. That's why you wonder, tinawag si Abraham na ama ng pananampalataya. Dahil sa quality ng faith na mayroon siya sa mga pangako ni Jehovah. Tayo, konting bagay lang, ang dami na nating ipinag-alaala. Kapag ka hindi sang-ayon sa ating kalooban, talaga naman, makikipag-away tayo para sa ating mga karapatan, para sa ating paninindigan. Kung mayroong higit na may karapatan kay Abraham ay kay Isaac, unang-unang ama, Lord, anak ko ito, bakit mo naman kukunin? Lord, bakit mo naman kukunin? Diba? Imagine yung bata, walang kamalay-malay, si Isaac at the age of what? Sabihin natin, 12 years old, di ba? Parang si Jesus na lang din. Around 12 years old, nasa templo na. So 12 years old si Isaac nagdadala ng panggatong. Pupunta sila sa isang bahagi ng Mount Moriah at pagkatapos, may dala ng sandang, maliit na knives or tabak, tapos may dalang apoy. And Isaac said, Ama, nasaan ang handog natin? Nasaan ang
tupa o handog na kailangan nating ibigay kay Jehovah? The only answer was, the Lord will provide Himself. The Lord will provide Himself. Ang Panginoon, si Jehovah, ay maglalaan ng handog para sa kanyang sarili. At yun yung tinatawag nating Jehovah Jireh or Jireh. The Lord will provide. Tingnan natin Genesis 22, verse 14. Tinawag ni Abraham, and Abraham named that place, the Lord will provide, or Jehovah Jireh. And as it is said to this day, on the mount of the Lord it will be seen, it will be provided. Inaawit natin yan, Jehovah Jireh, my provider. Yun ang parang pinaka-short and quick expression natin para bigyan ng kahulugan ng pangalang ito ng Panginoong Diyos. Ang title niya na Jehovah Jireh ay ginagamit natin yung sabihin na nating mas magaan ng salita, provide. Samantalang kung medyo laliman natin ng konti, it means Jehovah sees. Jehovah sees or Jehovah will meet. So sa line of thoughts natin, pag sinabing kakatagpuin ka, ipo-provide ka ng Diyos, kakatagpuin ka ng Diyos. He will meet you. Sa panahon ng iyong pangangailangan, the Lord will meet your need. Diba? Sa panahon ng ating mga karamdaman, He will meet you as the great healer. Sa panahon ng ating mga pakikibaka, siya ang ating banner ng ating victory, Jehovah Tzidkenu. He will meet you there. He will see it. So ang revelation ni Abraham sa pangalang ito ay hindi lang yung provision, kundi yung kaisipan na anuman na naghihintay doon sa tuktok ng bundok Moriah ay mayroon nang nakita ang Diyos na at inihanda niya na ang pangangailangan natin doon sa lugar na yun. Anong kailangan ni Abraham doon? Sacrifice. Pero hindi na si Abraham naghahanap ng kung anumang sacrifice dahil right from the start, verse 1 and verse 2, alam ni Abraham na ang sacrifice ay si Isaac. And yet, he called the name of that place. Kinonfirm ito ni Abraham, yung Moriah, sees of Yahweh, seen by Yahweh, ay nilagyan niya ng mas magandang pangalan, Jehovah Jireh, the Lord will see. May pananampalataya si Abraham na ano't ano man na mangyari sa dulo, ano't ano man na mangyari, hindi niya susuwayin ang utos ng Diyos. May kahoy, may sundang, may apoy, iniayos niyang altar. At doon sa altar na yon, alam niyang papatayin niyang anak niya. Dahil yun ang command. Sino sa inyong may ganyang instruction mula sa Panginoon? Kung ikaw ay binigyan ng business, sabihin ng Panginoon, close it. Lord, bakit naman? Ito na lang ang pinagkakakitaan ko. Stop it. Lord, bakit naman? Paano sabi ng Panginoon, hindi kita magagamit pag meron kang, naalipin ka ng business. Lord, ito ang kailangan namin. Magugutom ang pamilya ko, magugutom ang anak ko. Pero sabi ng Panginoon, close it. Sino kaya sa atin ang gagawa nun, no? Pag sinabing, kailangan namang gagawa sa ganitong lugar, hindi tayo maka-volunteer kasi ipit tayo sa trabaho. Pag binitawan natin ang trabaho, walang kakainin ng pamilya mo. Ano yan? Chain reaction yan, di ba mga kapatid? Yung totoo lang, maging realidad tayo, maging totoo tayo. That's the reality of the situation sa ministry. Yung impact, yung tawag niyan, yung sacrifices na mararanasan ng mga manggagawa, ng tatayo na manggagawa, hahawak sa gawain ng Panginoon. Meron yan financial impact at iba pang mga bagay sa pamilya. And who will do that?
That's when magkakaroon tayo ng idea. Kakaiba talagang pananampalatayang mayroon si Abraham. He was even willing to sacrifice his own son. At kung ang Diyos ay matuwid, bakit kailangang ihandog si Isaac? Ang pananampalatayang ito ay napakaganda dahil sa utos, ang kapahayagan ni Abraham ay dumating hindi sa panahon na siya ay nasa bundok na ng Moriah. Hindi doon sa aktwal na papatayin na niya ang anak niya. Ang revelation niya sa pangalang ito ay dumating at the very start na ibigay ang utos. Ihandog mo ang iyong anak sa bundok na ituturo ko sa iyo. Naisip niyo ba kung anong revelation ni Abraham sa pangalang ito? Let's read on Hebrews 11. Hebrews 11. Verse 17, sabi rito, by faith, Abraham, when he was tested, offered up Isaac, the one whom he had received the promises was offering up, and the one who had received the promises was offering up his only son. It was he to whom, verse 18, it was said, through Isaac, your descendants shall be called, shall be named. He considered, tingnan niyo yung pananampalataya ni Abraham. No? By faith, sumunod ng subukin si Abraham, ay inihandog niya si Isaac without complaining. And then, on verse 19, makita niyo ang pananampalatayang mayroon si Abraham. I don't know kung familiar na kayo sa verse 19 na ito. He considered, ibig sabihin, itinuring, in-account, ibinilang ni Abraham. He considered that God is able to raise people even from the dead. Nakita niyo yung pananampalataya ni Abraham sa Genesis 22. Right from the very beginning, nang ang command ay dumating, Abraham, ihandog mo ang iyong anak sa akin, tuturo ko sa bundok. Abraham had this revelation. Kung papatayin ko ang anak ko, God can raise him up. That's Abraham revelation on resurrection, mga kapatid. Wala pang naganap na resurrection sa unahan ni Abraham. Wala siyang kukunan ng pattern, wala siyang kukunan ng halimbawa para sabihin, ang anak ko ay maaaring buhayin. No. Kundi, ito ay naganap at ipinahayag ng Diyos sa kanya at ang pananampalataya ni Abraham, nang siya'y subukin, ay tumanggap siya ng ganitong revelation, ang Diyos na tumawag sa kanya. Kung mamamatay ang aking anak, itinuring ni Abraham, sumampalataya siya na ang Diyos na nagbigay ng pangako, kung mamamatay si Isaac, kaya siyang ibangon ng Diyos. Kaya siyang ibangon ng Diyos. Well, imagine, bakit may ganitong pananampalataya at paano si Abraham nauwi or napunta sa ganitong uri ng pananampalataya? Remember, si Abraham, ang kanyang pananampalataya ay grabe siya, humawak sa pangako ng Diyos. Wala pa si Isaac, may pangako na ang Diyos. Pagpapalain kita mula sa iyong balakang ay lalabas, magkakaroon ka ng anak at sa pamamagitan niya ay pagpapalain ng maraming bansa.
Kaya ang dumating kay Abraham na kapahayagan dito ay ang resurrection at kayang gawin ng Diyos na magbangon ng patay dahil kung papatayin si Isaac, hindi matutupad ang mga pangako ng Diyos sa kanya. Kung papatayin ni Abraham si Isaac, may pananampalataya siyang ibabangon niya ang anak ko. Dahil may pangako ang Diyos. Grabing pananampalataya to. Hindi nagdalawang isip si Abraham na dalhin ang anak niya doon. Bagamat hindi niya sinasabi, anak, ikaw ang iaalay ko. Pero sabi lang niya, He is Jehovah Jireh. God will see it. Jehovah will provide. Jehovah will see it. Pero deep inside his heart, sorry anak, I have to offer you. Even then, si Abraham ay sumampalataya. Because I believe, God can raise you up. God can raise you up. He considered that God is able to raise people even from the dead, from which He also received him back as a type. Mula, sabi sa Tagalog, mula diyan din naman ay muli siyang tinanggap na isang halimbawa. So, mayroong nakita si Abraham. Hindi lang dahil ang Diyos kayang mag-provide, hindi lang dahil ang Diyos ng kanyang pinaglilingkuran ay kaya siyang katagpuin sa oras ng kanyang pangangailangan, but right from the beginning, He is surely believing God is able to raise my son from the dead. That's the faith of Abraham. At ang pananampalatayang ito ay hindi niya sinolo. It was passed on to his family. I-relate ko sa ating tema, ito ay may kinalaman sa pananampalataya ng buong pamilya ni Abraham. Hindi lang siya ang may ganitong pananampalataya, dinatan tayo ng salita ng Diyos at nakita natin ang parehong kapahayagan. Tayo ay meron na tayong pagkukunan ng mga halimbawa na i-record, na isulat, especially ang ginawa ng ating Panginoong Jesus na siya'y namatay, no? At sa ikatlong araw, siya'y nabuhay na muli mula sa mga patay. Bumangon sa kaluwalhatian. Lumuklok sa kaluwalhatian, umupo sa kanan ng Ama at ngayon ay naghahari. Pag sinabing resurrection, we already know He is the resurrection and the life. But to think na si Abraham ay walang pagkukunan ng halimbawa, walang pagkukunan ng example before, no? Prior sa kanyang karanasan. So it's a revelation to him. Lord, hindi ako tatanggi. Hindi ko ipagkakait ang kaisa-isang anak na ibinigay mo sa akin. Pero ako'y sumasampalataya pagkatapos ng lahat ng ito. Kaya mo siyang ibangon mula sa mga patay. At anong dahilan? Bakit ibabangon ng Diyos? Kung maganap man na mamatay si Isaac, ibabangon siya. Bakit? At anong dahilan? To fulfill His promise. Dahil ang Diyos natin, kapag ka nangako nagsalita, hindi ito babalik sa Kanya na hindi natupad. Right? Kinakailangang tuparin dahil ang Diyos ay hindi kailanman sinungaling. God cannot lie. Hindi tulad ng tao na pabago-bago at magsisinungaling. He said it and He will do it. He will fulfill it. Ganon pinanghawakan ni Abraham ang pangako ng Diyos. To a point na kahit sasaktan niya ang kanyang anak. Imagine, no? Ready ang kahoy, tinalian na sa likod. Wala namang sinabi dito, no, na, anak, pasensya ka na ha. Ayaw ko man, pero ang Diyos, walang drama. Anak, talikod. Kuha na kung ano man lubid nila doon, panali. Yung anak ay walang sinabi. Malinaw na siya ay type ni Kristo, tama? Ang kordero ng Diyos nang siya'y tinampal, nang siya'y dinuraan, nang siya'y sinaktan, wala tayong nakitang anumang kasalanan sa kanyang bibig.
Hindi siya nagsalita ng anumang maruming bagay against those people, but instead, ang sabi niya, Father, forgive them. At tulad ni Isaac, habang tinatalian ni Abraham, walang reklamo. Walang, tay, bakit naman? That kind of revelation, mga kapatid, na nag-transcend, humigit pa sa kung anong damdamin ng isang ama. Humigit pa sa kung anong damdamin mayroon si Abraham para sa kanya, sa kanyang anak. Kusa niyang ibinigay bilang pagsunod ng kanyang pananampalataya. Tinali niya si Isaac at inilagay sa altar. Habang nakaundang ang kanyang sundang, kanyang tabak, ang tinig ng anghel ng Panginoon, Abraham, Abraham, ngayon ay nalalaman ko ang iyong katapatan, may takot ka sa Diyos. Sakta ng bata. And you wonder si Isaac kung anong iniisip niya. Tay, bakit naman? Tapos tumigil na, tay, ano nang gagawin natin? Wala na tayo mababasa pero napakatahimik lang ni Isaac sa tagpong ito Kung tayo pa yan, baka magwawala na tayo. Huwag po, huwag po. Child abuse yan, Brother Joey. Child abuse to. Yung mga bata ngayon, buhuhugot ka pa lang ng sinturon, nagre-report na sa pulis. Yung tatay ko, sinasaktan ako. Kulong ang tatay pag nanakit sa anak. Diba? Yung mga teacher doon, pinapalo ang mga kamay ng mga estudyante, may libro sa kamay, luluhod pa yan doon, o kaya naka-squat doon sa pisara, doon para mapahiya diba? Biblical naman, diba, Brother Joey? Para mapahiya. Biblical naman yan Pero ngayon, pag ginawa mo yan, ire-report ka sa... Delikado yan. Mawalan ka pa ng lisensya sa pagtuturo. But Isaac, wala siyang anumang bagay na sinabi, but si Abraham is sumunod lang sa kalooban ng Diyos. Think of it, my brothers and sisters. Nakakatuwa dahil the very first time na makikita niyong si Abraham pa lang ang nagkaroon ng ganitong, I would say, uri ng pananampalataya to a point na kahit sasaktan niya ang kanyang anak, ay dahil siya'y sumampalataya at nakita ng Diyos ang kanyang katapatan, ang kanyang pagsunod. Through this command, sa utos ng Panginoon, si Abraham ay na-develop sa kanya, nag-grow sa kanyang isang pananampalataya. At napakaganda na makuha natin ang halimbawang ito, mga kapatid, na sa panahon na mayroong ipinagagawa ang Panginoon sa atin, sa halip na tingnan ng mga negatibong mga bagay, tumingin tayo sa pangako. Tingnan natin ang gustong gawin ng Panginoon bago pa dumating yung mga sirkumstansya, meron na siyang ipinangako. At kung ano yung pangako na yun, yun ang panghawakan natin. Na kahit ano pa ang mangyayari sa iyong tahanan, sa iyong pamilya, basta paghawakan mo, mayroong ipinakita ang Diyos sa iyo, mayroong ipinahayag ang Panginoon sa iyo, sampalatayanan mo. Huwag mong bitawan, mga kapatid. Right? Huwag mong bitawan dahil ito yung talagang sandata natin. Maharap natin ng mga suliranin, nahaharapin natin ng mga pagsubok sa buhay, magiging masakit ang ating mga mararanasan. Just hold on to the promise. Huwag natin bibitawan. Sabi ng New Testament, familiar kayo, holding forth. Eternal life, the promises of God. Now, sa pagpapatuloy, later on, hindi lang si Abraham may ganitong pananampalataya. David has. Psalm 17 verse 15, as for me, I shall behold your face in righteousness. I shall be satisfied with your likeness when I awake.
At yung awake dito ay tulad ng isang, anong tawag niyan? Pag tayo ay mayroong switch, yung ilaw. Yung switch na yun nagsisilbing cut-off line ng power, di ba? Meron kang switch. Kapag naka-off yung switch, yung power supply ng power ay tumitigil, na-cut off, at nagkaroon ng separation, yung power ay hindi makakontinue. Yung awake, that means, yung awake dito ay yung cut off ay tumigil, and so life began to continue to flow. Kung sa switch pa, sinwitch on mo na siya para yung power mag-continue. So hindi ito isang simpleng pagising lang sa umaga. Oh, thank God I'm awake. So ang pinag-uusapan dito ay hindi lang pagising sa umaga or pagkagising mula sa pagkatulog, kundi ang ipinakikita ay ang pagtitipo sa kalagayan na ang sabi, I shall be satisfied with your likeness kapag ako ay nabuhay ng muli. Right? Kapag ako ay nabuhay na at yung cut off, that means separation. So kung huminto yung separation, meaning ikaw ay bumangon mula sa mga patay. So David has this kind of revelation din, kahit pa paano, meron siyang glimpse ng revelation. Ako ay masiyahan na ako ay magiging kawangis mo kapag ako ay bumangon ng muli. That's resurrection, mga kapatid. That is resurrection. Sa ating panahon, with all the revelations and the Word of God na ipinahayag na meron tayong revelation na intindihan natin kung tayo ay, ang ating katawang lupa ay ibabaon 6 feet below the ground. Meron tayong kapahayagan, babangon tayo isang araw. Dahil may mga nabasa na tayo at tayo sumampalataya. Again, remember Abraham and David. Saan nila kinuha ang bagay na ito? Right? Sila ay tumanggap ng parehong revelation na mayroon tayo. At napakaganda ng ginawa ng Diyos sa kanila dahil sila ay walang pattern ng mapagkukunan, and yet it was revealed to them. Tayo, meron na tayo nababasa. It helps us na nakakatulong ito sa atin para maintindihan ang mga pangako at ang mga salita ng Diyos. Si Job ay ganun din. Sabi ni Job, makikita ako ng aking sariling mga mata. Ang aking manunubos. He has some sort of measure, ng glimpse, ng revelation about resurrection and, of course, the Redeemer, ang ating Panginoong Diyos. So going all through these things, mga kapatid, makikita natin, babalikan natin ang Genesis 22. Hindi naman ito masyadong marami. Balikan ko lang ilang mga details. So, andito na tayo sa verse 9. They came to the place of which God had told him, and Abraham built the altar. Tinayo ni Abraham yung altar there and arranged the wood and bound his son Isaac and laid him on the altar on top of the wood. And Abraham reached out with his hand and took the knife to kill or to slaughter his son. But the angel of the Lord called him from heaven and said, Abram, Abram. He said, here I am. Do not reach out your hand against the boy. Do not do anything. Don't do anything to him. For I know that you fear God, since you have not withheld your son, your only son, from me. Then Abraham raised his eyes and looked, and behold, behind him was a ram caught in a thicket by its thorn. And Abraham went and took the ram and offered it up as a burnt offering in the place of his son. So what happened here? Sa account na ito, nakita natin na si Abraham, pagkatapos siyang kausapin ng anghel ng Panginoon, huwag mong saktan ng iyong anak. Paglingon ni Abraham, may umiiyak. Yung ram ay nandoon, yung kanyang sungay ay napulupot doon sa mga sanga.
Imagine, dahil yun ay bundok, medyo mabato doon, at yung mga na bonsai na mga anumang mga halaman doon ay sabihin natin yung mga shrub doon ay yung mga sanga na ipit yung. And we know sa ganitong kalagayan, naintindihan natin ito yung isa sa mga katuparan ng pangalan na ito na Jehovah sees. Jehovah will provide. God has provided a substitution para kay Isaac. Hindi nagkataon na ang tupa na ito ay naipit doon sa bush, and then makita ni Abraham sa likod lang niya. Imagine, andun lang sa likod niya. Doon natin kinukuha yung kaisipan na God has provided na, nagbigay na ang Panginoon. Instead of Isaac, God provided a lamb for sacrifice, as a sacrifice. At sa ganitong tagpo ay nakikita natin ang ating sarili. Right? Na tayo dapat ang iaalay doon sa altar. Actually, hindi naman tayo karapat-dapat ialay sa altar. Marumi ang dugo natin. We are not worthy. Si Isaac pa siguro. Pero tayo, sa pasama natin, hindi tayo dapat sa altar ng Panginoon. Pero it only shows na meron tayong dapat bayaran at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Right? Pero tayo ay binigyan ni Jehovah Jireh ng substitution. At ang naging kapalit para sa atin, instead of us, ay ang Lamb of God na namatay para sa atin. Amen? Instead of you, na ibabayubay sa krus ng Kalbaryo dahil sa napakapangit mong ugali, dahil sa masama at marumi mong budhi. Pero merong isang namatay upang ikaw ay mabuhay. Right? Mayroong isa na naging kapalit na itong walang malay na kordero ay magpapasa ng lahat ng ating kasalanan. Ang sabi ng Isaiah, siya ay itinuring na ibinilang na masama dahil sa atin. He was counted as transgressor kahit wala siyang sinuway na anumang salita ng Diyos o utos ng kanyang Ama. Samantalang tayo yung mga masuwayin. Tayo yung mga dapat na paluin. Tayo yung mga dapat na patayin. Sa harapan ng Diyos, hindi tayo karapat-dapat. But you see, napakaganda ng ginawa ni Jehovah Jireh. Bago pa dumating yung punto na tayo ay hahatulan dahil sa ating kasalanan, God has provided a lamb for us. Sa kasalanan na ginawa ni Eva, especially, dapat siyang patayin ng Diyos. Sinamahan siya ni Adan at sila ay kapwa nahulog sa kasalanan. Pwedeng sabihin ng Diyos, you're done. Gagawa na ako ng bagong kapalit. Pero hindi. Pumatay ang Diyos ng hayop para sila ay bihisan. Kinuha ng Diyos yung balat ng hayop para sila ay damitan. Right? At doon sa pagkuha ng balat ng hayop, hindi maaring walang dugong tumigis. May dugong tumigis, mga kapatid. Nangangahulugan na binayaran ng Diyos. At that very moment, although temporarily, pero binayaran ng Diyos ang kasalanan ni Abraham para sila ay mabihisan. Mga kapatid, napakabuti talaga ng Diyos. Mula pa kay Eva at Adan, napakabuti na ng Panginoon. Pinakita ng Panginoon sa tagpong ito, na gusto kong makita niyo mga kapatid, ito ay higit pa sa pagpapakita ng katapatan at pananampalataya ni Abraham. Ipinakikita ng Diyos, isinusulat niya ang kanyang gagawin sa huling araw. At ito'y tinupad niya sa pamamagitan ng kanyang bugtunak na si Jesus. It's about providing a substitution para sa handog ni Isaac o ni Abraham na si Isaac. God has provided a substitution. Instead of His son,
God provided a lamb. Okay. Yung lamb na yon, tipo ng sa pag-aaral, una natin nakikita na ang type and shadow ay si Isaac na anak ng Diyos. But at this very moment, makikita nyo naman na yung provided lamb of God, parang mas akmang sabihin, hindi si Isaac, kundi yung lamb na yon ang isa pang malinaw na nagpapakita, pinakatipo at larawan ng kordero ng Diyos na nabayubay sa krus ng Kalbaryo. So God is riding ahead of time ang kanyang programa kung ano ang kanyang gagawin. So, itinan nyo ang larawang ito mga kapatid. Napakaganda dahil, halimbawa, anyan, si Abraham o si Isaac, mamamatay. Kung si Abraham ay sumampalataya, God can raise my son from the dead. He can raise him up from the dead to fulfill, para tuparin, para ganapin ang pangako na kanyang binitawan kay mga Abraham. And with God, nothing is impossible. Right? Walang hocus-pocus. But nothing is impossible with God. And yet, instead, nag-provide pa rin ang Diyos. Nakuha ninyo? Kasi, halimbawa, namatay si Isaac. Then sabihin ni Abraham, Lord, I believe, Jehovah, you are a powerful, omnipotent God. You can raise him up because you have a promise. So, pwedeng sabihin na this, okay, I can raise him up. Isaac, bumangon ka, bumalik ka, mabuhay kang muli at kinakailangan matupad ang aking pangako sa iyong Abraham. Kaya ng Diyos, tama? Nasundan niyo mga kapatid? Kaya niya. And yet, hindi ginawa ng Diyos. Instead, God provided a lamb. Alam niyo kung bakit? Because hindi pa panahon para kay Isaac mamatay at mabuhay muli. It is not yet the right time. Si Abraham ay mayroong revelation na sa resurrection. God can raise people, even his son, God can raise him up from the dead. And yet sabi ng Diyos, it's not yet the right time. So nagpadala ang Diyos ng lamb para yung kordero ang magsilbing handog sa altar. Are you following mga kapatid? Okay, ihimayin ko pa ng kaunti. Hopefully makatch ninyo. It is not yet the right time. May ilang mga dahilan kung bakit. Siguro ang pinakapangunahing dahilan is hindi si Isaac ang tutupad ng mahalagang kaganapan ng resurrection. Hindi ito applicable para sa kanya. Although God can raise Isaac from the dead. Pero you wonder, nang si Elisha ay namatay, inilibing sa isang libingan. Ang problema, itong mga tao, merong isang mahal sa buhay na lalaki na namatay at dahil paparating ang mga kalaban, di ba? Ililibing nila yung kamag-anak nila doon sa pagmamadali dahil yung mga kaaway ay nariyan na. Inihagis yung bangkay doon sa pweba. Paghagis ng ganon, yung labi ng kanilang mahal sa buhay, nasagi yung buto ni Elisha. Ang sabi ng Bible, nasagi yung mga buto ng propetang si Eliseo, si Elisha, Eliseo, no? Elisha, nabuhay yung patay. Pero bakit si Isaac hindi tinulot ng Diyos na mamatay at mabuhay? Because hindi panahon para doon. It's not the right time for that. So, kailangan ng substitution. At yung substitution na yon, inihandog, yung lamb doon sa altar, inihandog. Types and shadow ng kordero ng Diyos. Akala ko ba si Isaac yung anak ng Diyos? Tipo. Oo, pero yung lamb na yon, isa ring type yon. Siya yung instead of us. Isipin yung kayo yung si Isaac. Sa halip na ikaw ang ialay sa altar, yung anak ng Diyos ang inialay sa altar. Para malugod ang Diyos. Palakpakan natin ang ating Panginoon, mga kapatid.
Instead of us, there is the Son of God. He gave His life for us. At siya'y naging isang mabuting samyo, handog sa harapan ng kanyang Ama. Hallelujah. Now, yung land na yon, sa panahon ni Abraham, balik tayo, nasunog ng apoy, hindi nabuhay na muli. It was offered to God. Okay. Now, kukunin ko o dalhin ko kayo sa isang kaisipan. Simple lang naman ito mga kapatid. So si Abraham ay sumampalataya more than God's provision. Kaya ang Jehovah Jireh is more than saying, Jehovah Jireh, my provider. It is more than provision. Si Abraham ay sumampalataya, God will meet, God will see it. Hindi lang provision, hindi lang pagpo-provide ng pangangailangan, kundi God will make it through, God will see it, God will provide it. Kasama yon, God will, whatever situation, God will meet you there. But at this very moment, si Isaac ay hindi naranasan ang mamatay at mabuhay na muli. Kahit may pananampalataya si Abraham, it was very, very nice, diba? Maintindihan na, well, Abraham believed God can raise his son from the dead. Pero hindi ito naganap kay Isaac. But instead, ipinakikita sa point na ito, ang bagay na ipararanas naman ng Diyos sa atin. Abraham had the revelation on resurrection, pero hindi panahon para maranasan. But after the cross, simula ng panahon ng ating Panginoong Jesus when He died and rose from the dead, right? That's when we begin to understand, ito na yung season, ito na yung panahon, especially sa ating huling panahon. Ito na yung panahon na mararanasan ang revelation na ito ng resurrection. Think of it. Hindi ibinigay ng Diyos kay Isaac until sa pagkabayubay ng Son of God 2,000 years ago. Lahat ng Old Testament saints, di ba, na-resurrect? Yan, naranasan nila. Okay. Abraham had the revelation but never seen it sa panahon niya. Ngayon, sinong sumasampalataya, ito yung panahon ngayon na mararanasan natin. Napakahalaga na magkaroon din tayo ng ganitong pananampalataya. And I would say, isa ito sa malaking factor kung bakit ang mga tao ay nakapagpapatuloy sa paglilingkod sa Diyos. Kahit sila ay nasa, mga gulang na, ugod-ugod na, gulang na, kahit mahina na, nagsisika pa rin maglingkod at hindi bumibitaw sa pananampalataya. Hindi ko alam kung nakakita na kayo ng mga taong tumanda sa loob ng iglesia, pero pagtanda nila, bumitaw sila sa pananampalataya. Dalangin kong huwag tayong bumitaw mga kapatid kahit tayo'y maubusan ng ipin sa katandaan. Dalangin kong hindi tayo bumitaw sa pangakong ito, mayroong muling pagkabuhay. Nakita ko mga kapatid na isa sa mga problema ng mga taong bumibitaw sa paglilingkod sa Diyos, sa Panginoon, bumabalik sa sanlibutan dahil wala silang kapahayagan ng resurrection. Hindi nila naiintindihan ang revelation ng resurrection. Dahil madali nilang bitawan ang gawain, madali nilang bitawan talikuran ng pananampalataya. Wala naman yan. Masaya na ako, pero okay na. Dito na ako sa libutan. Mga taong hindi mo makonvince na lumakad sa kalooban ng Panginoon, they just live. No, yung buhay nila kagaya na lang ng sanlibutan. Wala nang direksyon. At ayaw nilang bumalik sa kalooban ng Diyos dahil ayaw nilang ibabang kanilang sarili sa kalooban ng salita ng Panginoon. Napakahirap nila i-convince bumalik sa gawain.
Right? Ipipilit yung kanilang mga katigasan ng ulo, di ba? Isa sa mga reason is, hindi nila naintindihan at hindi pa revealed sa kanila ang revelation ng resurrection. Kung ito ay revealed sa atin, kahit anong mangyari, hindi natin bibitawan ng pananampalataya ang pangako. Right? Hindi tayo bibitiw sa pananampalataya kahit anong mangyari. Kahit kunin ang aking yaman, kahit maghirap, anuman ang mangyari sa buhay ko, take the whole world but give me Jesus. Kahit na ang katawan kong ito'y lamunin ng lupa, meron akong kapahayagan, babangon ako isang araw. And ito ay isang mabuting bagay, mga kapatid. Alam niyo kung bakit? Dahil sa panahon ni Isaac, ang Diyos ay naglagay ng substitution. Pero sa ating karanasan sa pananampalataya, walang substitution na magaganap. Tayo na mamamatay, tayo yung mabubuhay na muli. You understand? Tayo na makakaranas ng ganitong uri ng, sabi pa, yung kiss of death ay maranasan sa katawang lupa. But I have the revelation. Tinanggap ko ang parehong pananampalatayang mayroon si Abraham. Right? Meron tayong pananampalataya na kung namatay si Pastor Franco, ang katawan niya ay nabulok sa ilalim ng lupa. Pero yung Pastor Franco ay walang substitution. Isang araw, ibabangon siya ng Panginoon. Ang substitution na ginawa ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo ay tapos na, binayaran niya ng ating kasalanan. Kaya kung tayo ay may kapahayagan ng revelation, ng resurrection, hindi iba. Anong sabi ni Job? Hindi ibang tao, but ako. With my own eyes, I shall see my Redeemer. No substitution. Pero ako mismo, meron ng kapahayagan. God can raise me up from the dead. Kahit anong pintas ng mga tao, kahit anong itawag sa atin, kahit anong, ibabash ka sa internet, pagtatawanan ng mensahe at kung ano-ano pa, hindi na matitinag ang kapahayagang dumating sa atin. Nang buksan ito ng Panginoon sa atin, mayroong nangyari. At kahit ano pa ang problemang humarap, kahit ilan sa inyo nawalan na ng mga mahal sa buhay, pero meron tayong revelation. Yung mga mahal ko sa buhay na namatay sa parehong pananampalataya. Take note, it's the same faith. Sa parehong pananampalataya. Sino ang mga tagapagmana ng pangako ng Diyos? Sila na mga nasa pananampalataya. Right? So ang pangako ng resurrection ay hindi para sa mga taong bibitaw. And for sure, hindi yan ipapahayag sa kanila dahil hindi sila bahagi ng resurrection morning. Pero si Amang Abraham ay may pananampalataya. God can raise my son from the dead. Although hindi nangyari sa kanilang panahon. But that kind of revelation ay tinanggap na natin. It is, kumbaga, tingnan na yung mga kapatid, halimbawa, hindi naman pagsishape ng ibang relihiyon para pagtawanan na nung, kundi tingnan ninyo na lang. Ang turo ng sabihin na natin yung dating daan, kahit naman Catholicism, ang kanilang mga leaders ay namatay na. But there is no assurance ng kanilang resurrection dahil hindi nila tinanggap ang revelation na mayroon ang Panginoon na ipinahayag sa huling panahon. Nasundan niyo mga kapatid? Kaya hindi tayo naglilingkod dito ng katulad ng ginagawa ng mga denominasyon. Hindi tayo nandito katulad ng ginagawa ng GIL. Sa sobrang ingay ng tugtugan, ng kantahan, doon lang tayo masaya. Meron tayong mas malalim na pinanghahawakan. Hallelujah! Right? Meron tayong mas malalim na pinanghahawakan. Alam niyo yung pinsan ni Pastor Jack, lagi akong kaaway noong mga nakaraang taon sa FB. Pagkamatay ni nanay, pinagtalunan namin. Sabi ko, hindi na tama yung ginagawa. Pati nanay ko.
Nang mamatay si tatay, ganun din. Lahat na lang pinagtatalo na namin. Tinawag pa niya akong ministro ni Satanas. Ba't mo naman ako natawaging ministro ni Satanas? Sabi niya, wag mo akong pakialaman. Ako'y nasa inspirasyon. Oh, naalala ko si Pastor Joe, artificial inspiration. But we have a more sure word of prophecy. We have this kind of revelation na kahit anong mangyari, hindi na matitinag sa ating mga puso. Kahit ako'y tumanda na sa pananampalatayang ito, hindi ko bibitawan ang Panginoon. Tatayo akong matatahag, matibay, iingatan ko ang pananampalatayang ito, ano man ang mangyari, because I received the same faith Abraham has. But by this time, hindi na magkakaroon ng substitution. Dahil ang ating substitution sa krus ay si Kristo. Tama. Pero ngayon, tayo ay babangon. Kung ako'y mamamatay sa lupang ito, sa katawang lupang ito, God can raise me up again. Amen. I have this hope. Hope against hope. Si Abraham ay umasa laban sa pananampalataya, sa pag-asa. Siya ay sumampalataya. God is faithful. God who promised is faithful and He will do it. He will fulfill it. He will complete it in you. It's a good thing to, no, mga kapatid. Basahin niyo ulit ang Hebrews. Nang si Abraham ay nabubuhay, lumitaw si Isaac hanggang sa lumitaw si Jacob. Sila'y magkakasama na nabubuhay sa mga tolda. Anong kahulugan nun? Na sila ay nabubuhay isang pamilya hanggang sa third generation ay merong isang pananampalataya. Nasundan ninyo? Sila ay may isang pananampalataya. Kung si Abraham ay may pananampalataya about the resurrection morning, I do believe si Isaac ay mayroon din. At kung si Isaac ay may ganong pananampalataya, I do believe ipinasa yun kay Jacob. Paano ko nalaman? Mababasa ninyo. I want you to read it. Siguro sa bahay, basahin ng buo yung Genesis chapter 23. Nang mamatay si Sarah, binili ni Abraham ang isang lugar doon sa tinatawag na Macpela. Binili niya doon, I think sa mga Hittites yun, kung di ako nagkakamali. Binili niya, sabi ng mga tao, dahil si Abraham ay very respected person sa kanyang region, sabi niya ng mga tao, ng mga pagano, bibigyan na lang namin sa'yo dahil ikaw ay kilala namin. Sabi ni Abraham, hindi maaari, babayaran ko. So kahit ito ay free na makukuha ang isang kuweba doon sa lupain ng Macpela, ay hindi tinanggap ni Abraham, binayaran niya ng halaga. At paano ko nalaman na may pare-pareho silang pananampalataya sa resurrection morning? Dahil lang mamatay si Abraham, inilibing ang kanyang bangkay doon sa tabi ng kanyang asawa. Tama? Nang mamatay si Isaac, inilibing ang kanyang bangkay doon sa tabi ng kanyang mga magulang. Nang mamatay si Jacob, nagutos siya, kung ako'y mamamatay, dalhin niyo ako doon sa libing ng aking mga magulang. Right? Hanggang sa ang bayan ng Israel ay dumami, napunta doon sa Egypt. Sabi ni Joseph, dadalawin kayo ng Panginoon. Pag lumabas kayo, huwag niyong kalimutan ang aking mga buto. Bakit? Gusto ni Joseph na maging ang kanyang sariling mga buto ay ibalik doon sa lupang pangako na ipinangako ng Diyos sa kanila. And you know, you wonder why? Because they all believe there will be a resurrection morning someday. Hindi nila alam kung paano ito ipapaliwanag, but they all believe, I must be in that same place. Kaya kailangan ako ay nandoon sa parehong lugar kung saan inilibing ang aking mga magulang. Dahil ang pananampalatayang ito ay mayroong kapahayagan na isang araw, babangon kaming lahat muli. Ang tawag nila doon sa Hebrew faith na yun ay general resurrection. Sa atin, marami nang nakitang resurrection sa prophecy ng Revelation. Pero sa kanila, sa Hebrew faith, tawag doon general resurrection. Diba si Martha? Lord, I believe. Ang aking kapatid ay babangon sa general resurrection. That's what they believe. There will be a general resurrection. Saan ang galing yan? Kay amang Abraham. Now, yun ay literal approach ng kanilang mga labi, ang kanilang mga buto ay inilibing doon sa patriarchal, ang tawag nila dyan, tombs or sepulcher. Ano yan para sa atin? Dali nyo sa spiritual. Gusto kong mamatay sa parehong pananampalataya ng tatay ko.
Hindi dahil tradisyon, hindi dahil relihiyon, dahil yung revelation na tinanggap nila, itinanggap ko rin. Kung ako'y kukunin ng Panginoon, I want to die in this faith. Dahil sino man ang nasa parehong pananampalataya ay magmamana ng pare-parehong mga pangako. Kung sa pananampalatayang ito ay may pangako ng pagkabuhay na muli, then, hindi ako dapat mahiwalay. Gusto kong manatili sa pananampalatayang ito na mayroong pangako ng pagkabuhay. I want to stay in this faith. Ano man ang mangyari, iingatan ko ang pananampalatayang ito because in this faith, there is a promise. There will be a resurrection. Hindi ako manunod sa iba. And think of it, isipin niyo mga kapatid. Sino sa inyo meron ganitong assurance na kapag dumating ng resurrection morning, yung mga tao manonood lang. Oh. Pero tayo ay mararanasan natin ang body change. In the twinkling of an eye, we shall be changed. Right? At those who are dead in Christ ay hindi natin iiwanan. Babangon sila at magbibihis ng isang maluwalhating katawan. Right? Somehow, although ang tradisyon ng Catholicism, dito na ako ipinanganak, dito na ako mamamatay. No? Hindi ko ginagaya yon. Pero with understanding, with revelation, hindi ko kailanman iiwanan ng pananampalatayang ito. Contending for the faith which was once delivered to the saints. No substitution. Si Isaac ay merong substitute. Supposedly, kung talagang mamamatay si Isaac doon, God can raise him up from the dead dahil God has to fulfill the promise na ginawa niya, binitawan niya kay Abraham. Pero hindi naganap yon. God provided a substitution para may offer sa altar. At tayo, sa parehong pananampalataya, isang araw ay kukunin ng Panginoon on this earth. No more substitution. Diba sabi ni Pedro tsaka ni Pablo, kung ako ay i-offer na, diba? Yung wine na parang ibububo sa lupa, meaning ang buhay ay ibibigay na sa Panginoon. Time to go away. Isang gandang oras para isipin o panahon na isipin natin makapagpapahinga na. Sabi ni Paul, ang mabuhay ay magiging mabunga pang pagpapagal. Kung tayo man ay dumating sa punto na ganon, meron tayong pananampalataya sa resurrection. Last year, pagpasok ng taon, merong dumalo sa amin, kapatid, bayaw ni Brother Jimmy. No, kilala si Brother Jimmy, no? Yung papa nila Janine. Bayaw siya, yung asawa niya, may kapatid yun na nagkasakit. At ilang buwan, nung una, hindi naman dumadalo. Na-encourage nilang dumalo, lumakas at sumiglang kanyang mukha. At although may banta sa kanyang buhay, merong, kumbaga, may taning na, ganyan. But he tried to serve the Lord at ipinadama sa akin ng Panginoon, ituro ang hiwaga ng resurrection at ipakita ang kahalagahan na kung ikaw man ay kukunin na ng Panginoon, napakahalagang ikaw ay na kay Kristo. Dahil labas kay Kristo ay walang pagkabuhay na muli sa kaluwalhatian. Mayroong pagkabuhay na muli pero doon sa judgment throne. Haharap sa great white throne judgment. Para sa mga sinners yun. So I think more than a month or so, siya ay nagpatuloy, dumadalo linggo-linggo. Hanggang sa isang araw ay nabagok and then kahit dinala niya ang kanyang sarili doon sa General Hospital, public hospital. Doon pa lang sa gate, natumba na siya. So, panahon na talaga para siya ay magpahinga. So, hindi naging huli ang lahat. Nagkaroon siya ng pagkakataon makilala ang kalooban ng Diyos, ang katuwiran ng salita ng Diyos. Even before death came, nakita kong sigla niya di lang siya nabautismuhan.
Kaya minsan may mga pagtatalo. Ay, yung mga hindi na bautismuhan, pero sumampalataya, ligtas ba o hindi? Diba? Para bang yung katulad doon sa krus. No? Sabi nung isa, alalahanin mo ako. Ngayon din, ikaw ay kakasamahin ko. Hindi nakaranas ng Bible study, hindi nakaranas ng bautismo. Pero ligtas yun, di ba? Dahil sabi ng Panginoon, ngayon din. May konting pagtatalo doon or konting discussion na kung yung brother na yun, ligtas ba o hindi. Hindi ko na problema yun. Problema na ng Diyos yun. Basta yung tao, kung sumampalataya, alam ng Panginoon. Ako, hindi ko alam eh. Hindi ko naman nababasa yung puso at kaluluwa ng tao kung tinanggap niya si Kristo sa buhay niya bago siya nalagutan ng hininga. Only God knows. Pero yung kanyang kagalakan na ipinakita, I would say, may nangyari sa buhay niya. Because here in the same faith, ay may pangako. Ang mga tagapagmana. Nire-recognize lang na tinawag ng mga anak ni Abraham ang nasa parehong pananampalataya. Galatians 3 verse 7. Therefore, recognize that it is those who are of the faith, who are the sons of Abraham. Sila na nasa parehong pananampalataya, the same faith, sila nga ang mga anak ni Abraham. Ilan ang mga anak ni Abraham sa umagang ito? Kayo ba ay nasa parehong pananampalataya? I hope tanggapin nating lahat nga ang kapahayagang ito na mayroon din si Abraham, ang kapahayagan at pangako. Pinagpala tayong kasama ni Abraham. Chapter 3, Galatians verse 9. So then those who are of the faith, of the same faith, are blessed with Abraham, the believer. Amen. Amen. Pinagpala tayong kasama ni Abraham, tayong mga anak ni Abraham, mga tagapagmanas ng mga pangako ng Diyos. Praise God. Maaawit natin yung I love this family of God. Right? Kakaroon tayo ng mas malalim na dahilan para pasalamatan ng Diyos dahil sa pananampalatayang ito na ating tinanggap. Tayo na nasa parehong pananampalataya ay pinagpala ng parehong the same hope, the same promise, the same victory. And then, one day, kapag ang lahat ng ito ay natapos na, kung anong pangako kay Abraham ay mayroon tayo. There will be a resurrection morning. Yung mga matatanda ay hindi na, wala nang titiising karamdaman, we will be young again, brothers and sisters. We will be young again. Tatakbong muli. Magiging malalakas muli. We shall be like Him. How many can say amen? We shall be like Him. No more tears. No more sickness. No more pain. The very same promise na iniwan ng Diyos kay Abraham para sa kanyang bayan. Mamanahin natin ang lahat ng ito. Hindi na magtatagal, mga kapatid. Kayo ba ay nasa parehong pananampalataya at pamilya? Are you part of the family of God? Keep the faith. Kung may mga anak kayo, turuan nyo rin yung mga anak natin, di ba? Kumbaga, i-relay natin ang pananampalataya. Napakahalaga ng pananampalatayang ito. Hindi dahil sa tradisyon o anumang mga bagay, kundi napakahalagang tanggapin din nila ang parehong pananampalataya na tinanggap natin. Hindi madali. Gagawa ka ng effort, magpapagal ka, with all the tears, may luha, lahat. Lahat ng hirap pwedeng maranasan mo para lang masikap mong maipakita sa iyong buong sambahayan this kind of faith. You don't want to miss this kind of faith. Kakalungkot lang dahil hindi naman talaga natin masasabi lahat ay tatanggap sa Panginoon. However, hindi dapat makapigil yun sa ating kagalakan.
Magiging masaya, of course, ng lahat ng ating mga mahal sa buhay kasama natin. That's why, don't stop praying. Lord, gumawa ka ng paraan. Tawagin mo ang mga anak ko. Tawagin mo ang pamilya ko. Tawagin mo ang mga mahal ko sa buhay. Don't stop praying. Na magkaroon ka ng mas malalim pa na burden para sa kanilang kaluluwa dahil hindi pa nila naiintindihan. Pero kapag naunawaan na nila ang kapahayagang ito, maintindihan nila lahat ng effort ginawa mo para sila ay dalhin sa paanan ng Panginoon. Dahil hindi nila tatanggapin ang mga pagpapalang ito kung sila ay labas sa pananampalataya. You must be of the same faith. Hindi religion ha, hindi sistema, hindi organization. The original faith. Kailangan maranasan yung genuine talaga na tawag niyan, conversion. Yung ikinikwento sa atin na naranasan ng mga kabataan, yung ipiniplay ang messages, no? Para daw marinig ang kaisipan ng mga kapatid para magkaroon kayo ng idea. Kaisipan na yon, ipiniplay ang tape sa mga kabataan dahil gusto ng mga manggagawa na yon ang kanilang interpretation na marinig ng new generation ang mismong boses. Yung mismong boses ng propeta. Anong punto? Dahil sabi nila, para maganap yung sinasabi ng Bible na narinig ng mga tao ang voice of the seventh angel. So yung tinuturing nilang voice talaga ng seventh angel ay yung literal na boses ni William Branham. Kaya kailangan umupo yung mga kabataan, piplay yung message, tapos press play at yung mga kabataan nakikinig sa isang taong hindi nila nakikita. That's idolatry, mga kapatid. Napakaganda ng hangarin, pero that's idolatry. Hindi ibig sabihin narinig na yung tinig ni William Branham ay natinig na yung voice of the seventh angel. Hindi ito ang tunay na dapat makarinig. Ang tunay na dapat makarinig ay yung puso, yung sumampalataya. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Pero maraming mga taong narinig ang tinig ni William Branham pero hindi nakaranas ng kaligtasan. Dahil hindi naman yung tinig niya ang mahalaga, kundi yung laman ng mensahe. Right? At ang laman ng mensahe, ibabalik tayo sa orihinal na pananampalataya. Ibabalik tayo sa orihinal na nakasulatan ng salita ng Diyos, the absolute. Hindi tayo itinuturo kay William Branham. Kay Kristo tayo itinuturo ng mensahe. I'm closing, mga kapatid. I hope maging encouragement sa ating lahat ito. Na gusto kong malaman ninyo na napakahirap mangaral ng maraming emosyon naghahalo sa puso at isipan. Ang hirap mangaral. Ngayon ko lang naman naranasan ito. But parang unbearable pain na kung pwede lang ayaw ko na magsalita. But the Lord has been good to us. Hindi pwedeng mawalan ng halagang pananampalatayang ipinaglalaban natin. We have to stand strong. Right? We have to keep on fighting. Kahit masakit, kahit pabigat, kahit mahirap. Let's continue serving God. Dahil hindi ang pananampalatayang tinanggap natin. Hindi ito isang simpleng bagay. Right? Hindi ito na madaling isuko at bitawan. Napakahalaga ng pananampalatayang ito. Right? Without this faith, saan tayo naroon, kapatid? Mabibilang tayo sa iba't ibang mga sekta at relihiyon na sila mismo ay wala na. Ang mga buhay ay pabulusok na sa kabulukan. Salamat sa pananampalatayang ibinigay ng Diyos. Hindi madali para sa atin. Right? Hindi madaling manatili sa ganitong tayo ng pananampalataya. It was not so easy. Napakahirap. But the Lord has been good to us. I'm so glad I'm a part ako ng Abraham's family. Amen? Part ako ng pamilyang ito. Hindi ng relihiyon, but this faith na may pangako, lamunin man ang katawan ko ng lupa.
babangon akong muli. Kahit tumanda na Brother Joey sa pananampalataya, right? Hindi ko bibitawan ng pananampalatayang ito. Tinanggap ko ang parehong revelation na mayroon si Abraham. But this time, no substitution. Tapos na akong sinubstitute ng Panginoon sa krus. Yung aking kamatayan ang pagkabuhay na muli, mararanasan ko. Kaya totoo yung sinabi ni Pastor Joe, di ba? Salamat may pangako ang Panginoon. Salamat may pangako. At doon tayo nakahawak sa pangako na yon. Hindi na magtatagal. Susunduin na tayo ng Panginoon. Huwag tayo bibitaw mga kapatid, tuloy-tuloy lang for the next coming year. At ano man ang ating nararanasan ngayon at naranasan, patuloy nating pasalamatan ng Diyos. God has been good to us. Sabi ng awit, nothing but good. Right? Nothing but good. Hindi lumabis, hindi nagkulang. He's just so good. At dapat pasalamatan natin. Ilan sa ating mga mahal sa buhay, kinuha ngayong taon, di ba? Sino ba ang kinuha this year? At ng mga nakaraan, mga ilang diakono. Right? So kahit ganun sa kasimpleng buhay nila sa pananampalataya, si Brother Hill hindi ko na naabutan, pero hindi niya binitawan ng pananampalataya simula noon hanggang ngayon. Sariwang-sariwa pa rin sa isipan ko, Brother Joey, nung nasa Tagaytay tayo, yung kisig ni Brother Hill sa pagtulong sa pagluluto, di ba? Nagluluto at marami pang sipag niya sa ministry hanggang sa camp meeting natin. Simpleng pananampalataya kung tutuusin, simpleng buhay. Yung kanyang karamdaman, pwede na siyang sumuko sabihin, all those years ng aking paglilingkod, Lord, ganito lang ang mangyayari sa akin, pero hindi niya binitawan ng pananampalataya. Right? At sa resurrection morning, no substitution. Si Brother Hill yung makikita kung ibabangon ng Panginoon. At anong sabi ni Abraham? On the mountain of the Lord, Jehovah Jireh. Ano ibig sabihin nun? Kung saan man tutuparin ng Panginoon ang kanyang pangako. Paano tayo babangon? Paano tayo, imagine kung ang katawan mo ay, anong tawag diyan? Pinulbos, ang tawag doon? Na-cremate. Tapos, winasiwas kung saan-saan kumalat. Kung yung katawan mo mabubulok doon sa ilalim ng lupa. Right, imagine? Paano ibabangon ng Panginoon yon sa araw? Jehovah sees. He will provide the body for me. Paano mangyari yun? I don't know. But God has seen that day. Nakita na niya ang araw na yon, paano ko magsasaplot ng maluwalhating katawan. That's my Jehovah Jireh. Ang kanyang provision is more than money and job and business. Ang pinakadakilang provision ay binigay ng Panginoon sa atin. Mamatay ka man sa lupang ito, sa mundong ito, ibabangon ka niya. Naghanda siya ng isang maluwalhating katawan. Wala nang kamatayan, wala nang paghihiwa-hiwalay, wala nang karamdaman, wala na. Mabubuhay tayo magpakailanman sa piling niya. That's my Jehovah Jireh. Yung sumpa ng kasalanan ay kamatayan, but God has provided a way. He promised even when I die. He promised I will rise again. I'm sorry. I'm sorry. Because He promised. Sorry mga kapatid, sorry. I just can't bear it. The thoughts, mga kapatid, of what we have to bear sa mundong ito. But we will rise again. Si Tatay Franco, he will rise again. Si Lolo, si Lola, they will rise again. Si Brother Hill, Brother Siling, and everybody else na namatay sa pananampalataya, hindi iniwan ng pananampalataya, they will rise again. Oh, kay sarap mabuhay sa pamilya ng Panginoon sa parehong pananampalataya ito. Huwag natin bitawan mga kapatid, huwag natin sukuan dahil lang sa mga pagsubok at kahirapan at karamdaman. Huwag tayong sumuko.
God has given us, God has provided, God has given us revelation, and He has provided a way. Na even mag-take place ang sumpa na ibinigay niya dahil sa kasalanan ng ating katawan ay mamamatay. But He promised you will rise again. In the twinkling of an eye, at the last trump, we shall rise, you shall be changed, and all the dead in Christ shall rise at magbibihis ng maluwalhating katawan. Oh, I love this family of God. I'm sorry. Napakabigat lang sa kalooban, but you know, we have to stand strong. We have to continue. God has given us the revelation. Kaya huwag tayong bibitiw dahil lang sa problema ng kahirapan at karamdaman. Huwag tayong bibitiw dahil lang sa mga pagsubok at hidwaan natin sa isa't isa. Mare-resolve yan. Huwag tayong bibitiw dahil lang sa mga lumilitaw na mga hindi pagkakaintindihan. Pahalagahan natin ang revelation na ipinakita ng Panginoon sa pananampalatayang ito. If you died with this kind of faith, you will rise again. You will rise again. Kung magtatagal pa ang panahon, kukunin ka ng Panginoon, be sure na ikaw ay nasa pananampalataya. Be sure you are in the faith, katulad ni Abraham. Because one of these days, we will rise again. Babangon tayo sa kaluwalhatian, sa wangis ng ating Panginoon. Tayo manalangin. Panginoon, purihin ka. Help us, Lord, to be strong and be faithful sa pananampalataya, sa paglakad sa iyong mga kalooban. You have shown us, you have, Lord, revealed to us by your word. Pangako mong hindi mo kami iiwan hanggang sa dulo ng mga panahon. And Lord, you have comforted us with your word. Salamat, Panginoon, sa iyong mga pangako. Salamat sa iyong mga pagtuturo sa amin, sa mga manggagawa na hindi nagsasawang ituro ang iyong mga salita upang kami ay hindi mapahamak, upang kami ay makapanumbalik sa pananampalataya, makapanumbalik sa iyo, Panginoon. Salamat sa kanilang mga pagpapagal. Upang kami, Lord God, ay mapanatili sa pananampalatayang ito. Dahil hindi ka nangako ng ganitong uri ng pangako ng pagkabuhay na muli sa ibang mga tao, sa ibang pananampalataya, but on the faith of Abraham ay yung ipinakita. And the same faith na mayroon siya ay ibinigay mo sa amin. By your word, Lord God, ay yung ipinahayag. Hindi masasayang ang mga pagpapagal namin, Panginoon, sa pananampalataya. Hindi masasayang, Lord, ang buhay na ipinaglingkod ng iyong mga servants, Lord, sa pananampalatayang ito. Hindi masasayang ang mga taon at araw, ang mga luha, ang mga pagsisikap, dahil may pangakong pagkabuhay na muli. Susunduin mo kami, Panginoon, sa isang maluwalhating kalagayan. Hallelujah, hallelujah. Ang mga kapatid namin, si Brother Micah at iba pa, Panginoon, di lang sa iglesyang ito at kahit sa ibang mga iglesia, ay Lord, may mga nagpahinga na sa piling mo, but Lord, babalik ka. At ipararanas mo isang maluwalhating araw, ang pangako mo, Panginoon, sa iyong pagsundo, sa iyong mga hirang, na iyong itinalaga sa buhay na walang hanggan. Panginoon, thank you for this revelation sa pananampalatayang ito, Panginoon, ni Abraham. At Lord, mararanasan namin, makikita namin at mararanasan namin isang araw. Ikaw ay may pangako. And you will do it, Lord, as you pleased, as you promised. As you said it should be, Lord, it will happen. In due time, at the right time, na iyong itinakda sa mga huling araw na ito.
Panginoon, may these simple thoughts, Lord, and ideas, Lord, about the faith of Abraham ay magdala ng encouragement sa puso ng bawat isa, Panginoon. Magdala ng kalakasan at dahilan upang sa oras na ito ay mapasalamatan ka namin. Upang sa oras na ito, Panginoon, ay maibalik namin ang papuri at pasasalamat. Hallelujah, hallelujah. Napakaraming dahilan upang ikaw ay aming luwalhatiin, Panginoon, sa oras na ito. Panginoon, naway hindi makapigil ang anumang mga bagay upang ikaw ay aming luwalhatiin patuloy sa aming buhay. Lord God, you deserve all glory and honor and praise. I bless you and I honor you, Father God. You know our burdens, you know our hearts, Lord, today. It's a mixed emotion, Panginoon, but I give you praise, I give you honor. Mas nananaig pa rin, Lord, ang ikaw ay pasalamatan, ikaw ay papurihan. Mas mananaig pa rin, Lord God, ang kagalakan at i-appreciate ang lahat ng iyong mga gawa, Panginoon. Sa buong isang taon, maaring very painful at first, but we came to realize, Lord God, all is well, all is well. Dahil ikaw ng aming Jehovah Jireh ay naghanda ng iyong mga provided na mga, Lord, solutions sa aming mga suliranin, sa lahat ng aming buhay, Panginoon. Hindi ka nagkulang kailanman. Panginoon, kinumpleto mo kami sa iyong mga pangako, sa iyong mga salita. Purihin ka. Oh God, I give you glory and honor and praise in the mighty name of Jesus Christ. Everybody say amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon.